mga kritiko ni Kuting at ni Tambaluslos at syempre ni Lisa Smugs. Diba? Sinabi ko sa inyo nun, uunahin nilang gigibain ang Inday Sara at ang mga vloggers. Well, you know, like me at iba pang mga vloggers na sumusuporta sa katotohanan na sindakin. True enough, diba? Unang giniba actually si Inday Sara dun sa kanyang confidential fund. Bilag natin yan noong November 18. Okay? Then sinabi ko rin sa inyo noon na patatahimikin si Tatay Digong at gagamitin ni Kuting at ni Tambaluslos si Bonjing Remulla na hindi natin alam kung buhay o patay na dyan sa DOJ dahil hindi nagpapakita ng sense of life, you know, ng kanyang warm body, kung siya ba ay warm pa o malamig na. So, November ito palangga. November 18 nung sinabi ko sa inyo na pinagugulong na ang request ng ICC para makipagsabuatan o makapag-imbestiga nga sa war on drugs ni Pangulong Duterte at inadamay si Inday Sara. That was November, before itong mga kaguluhan na nagaganap ngayon na gigipit nga sa dating Pangulong Duterte. Sinabi ko rin sa inyo noong November 18, nakasabwat nga dito si Trillanes. Kasabwat dito sa mga sa playbook na ito, sila De Lima, mga Dilawan, sila Franz Castro, di ba? Yan ang tumutulog sa dyan kay Inday sa Kongreso. Then, mga palangga, this was November 18. Na pati sabi ko ang SMNI ay ipatutumba hindi. Ano nangyari? Di ba tinumba nila? Yes. So ngayon, mga kababayan, nung December of 2020, yung pinakita ko kaninang video sa information ng vlog natin, ito yung papalapa si Inday at saka si Pangulong Duterte sa ICC. Yes. Diba? Sinabi ko din sa inyo noon, doon sa vlog na yon, na kumpirmado na nga ng ating puting ahas na ang Department of Foreign Affairs, ang DOJ, okay, ang DFA, ay nakipagsabuatan na. Pinayagan na nilang pumunta ang mga ICC representatives, katulad ni Chantal Daniels. Ito nga ay nagsimula na hindi na ako dapat magsalita dito eh. Kasi kung magsalita ako, magiging Sangoku ako, baka mabura pa sila sa mundo. Itong mga hayop na to, itong mga hypocrite na mga politician, at saka yung mga nanduloko sa bayan. Pero alalahanin ninyo na ang pera na nilalamon ng ating mga politician, lalo na sa ating mga public servant, take note, yung public servant natin, yung mga pulis natin, military natin, mga enforcer natin, kung sino-sino pa dyan, mga nandyan sa gobyerno, ay pera ng taong bayan, pera ng mga mahihirap. So, magserbisyo po kayo ng tama sa country. Because we are not belong and we are not colony anymore in any European countries. So wala na silang pakialam sa atin. Independent country tayo. Hindi tayo dapat hihimasukan ng ibang country kasi meron tayong sovereignty. We have own constitution in our country. And that was built on 1987. Hindi na sila dapat mag-interfere sa ating country. So hindi na ako dapat magsalita dito eh, para ipaintindi sa ating mga kababayan. Alam na natin lahat na yung mga ginagawa nila ay very hypocrite and it is fraud in our constitution. Kasi pwede naman sila gumawa ng memorandum eh. Yung ICC na yan, kung gustuhin ng ating Pangulo na si Kuting na hindi makapasok dito, magagawa yan. Kasi siya yung Pangulo. Pero ina-allowed niya dahil meron nga siyang plano para lukuhin yung taong bayan. Ganun yun. Yun ang pahiwatig ni Maharlika dito. So, ipagpatuloy natin. So, nagsimula na nga itong gigipit ni Lisa at ni Tambaluslos kasi nga para pabagsakin ang Duterte. Sinabi ko sa inyo na may dalawang representante ng ICC na nakipag-workout kay Trillanes. That was December of 2020 dyan sa vlog na yan. At true enough, inamin na rin mismo ni Trillanes recently na any moment ay lalabas na ang warrant of arrest kay Pangulong Duterte. Okay? At ano ang gagawin dyan, mga palangga? Sabi ko na ang gagawin ni Kuting dyan ay kunyari, magbigay ng statement na kinukundi na namin ang pangingialam ng ICC dahil kami ay may sarili kaming soberenya chuchu. Hindi dapat tayo pinangimasukan ng ICC kasi nga hindi na tayo kasali dyan. Dahil, di ba, kumawala na tayo dyan nung panahon ni Pangulong Duterte. So, paulit-ulit na sinasabi yan ni
Coting. Pero iba yung sinasabi niya sa ginagawa niya behind the scene. Okay? So, wala siyang pronoun. Sabi nga ni Attorney Roque, Harry Roque, napanood ko sa kanyang live, nasa airport ka, Harry Roque, attorney, na pwede namang mag-statement, written memorandum circular si Coting, okay, si Marcos Jr., na sasabihan niya ang AFP, DOJ, at ang NBI, o lahat ng mga mga ahensya ng gobyerno na pigilan ang pagpaaresto dito o panghihimasok ng ICC kay Pangulong Duterte. Pero hindi niya ginagawa. Kasi nga mga kababayan, eto na yung ni-reveal ko sa inyo noong December 20, kasi nga planado nga yan ni Tambaluslos, ni Lisa, at si under the influence of Pulburon, si Coting ay underdog ni Lisa. Narinig niyo? So hindi na dapat ipaliwanag, makiramdam na lang kayo sa mga nangyayari ngayon. At yung mga nilabas na mga reports nila, that is not applicable sa atin. Alam naman natin, Alam naman natin, sabihin nila maganda yung buhay ngayon, walang krimen, baliktad yung reports nila. So alam na natin ang ginagawa ng gobyernong ito. That's not acceptable sa ating mga kababayan. And meron tayong karapatan dito. Meron tayong power dito dahil our government is powered by the people. Democratic country tayo. Tayo ang nagpabalamo ng ating mga politiko at ng ating mga public servant. At wala tayong nakikitang maganda at mabuti na proteksyonan ang ating bayan, na proteksyonan ang ating country. And that is a big lapses of our constitution and our law. So dapat natin, umaksyon na tayo dito. Hindi tayo magpa-deceive sa mga politikong ganito na wala naman tayong naramdaman na kabutihan para sa taong bayan. Ramdam ba ninyo ngayon sa nagmamahala ng mga bilihin despite of all the donation that they would receive in every countries? Ngayon pa nangyari ito in the Philippine history. Kahit saan mapunta yung president nakakuha ng billions of dollars. Saan ka pa? At walang transparency kung saan napunta yung pera. Isipin ninyo kay Irap Estrada, allegation lang yun pero na-impeach. Pero bakit hindi gumawa ng aksyon ng ating senators sa mga nangyayaring ito? Gusto ba nila yung taong bayan na umaksyon para hilahin sila sa kanilang trono? Na hindi naman sila nagpapalamon sa ating mga public servant, ang mga taong bayan, ang mga mahihirap, ang ating mga taxes, ang binabayad natin sa gobyerno kada araw? Wala tayong makikitang tulong galing sa gobyerno. Bakit ipagpatuloy pa natin to? Democratic country tayo. Tayo yung may kapangyarihan dito. Hindi yung mga politisyan. Tayo yung may kapangyarihan dito para palitan ang ating mga politisyan.